Aubrey? Nakita mo bang usok sa ilong ni Sir Travis? Natatawang tanong sa akin ni Harold habang palabas na kami ng gusali. Kanina pa ako tahimik at kanina pa rin nila ako kinukulit sa mga sinabi ni Sir Travis sa akin. Bumuntong hininga ko. Hindi naman siya nagalit sa akin pero alam niyo kung ano nakakainis. Hindi pa ako tapos for my project to interview Sydney and now he gave me another project. Reklamo ko sa kanila. New project? He gave you another personality to interview? Ulit ni Mildred. Tumango ako. At ang nakakainis pa, napaka-choosy ng kusi ng mga lalaking yun. Ako raw ang gusto mag-interview sa kanya and if it's not me, he wouldn't go for an interview. Inis kong sabi. Wow, mukhang something fishy ang new project mo, Aubrey ah. Hindi kaya he's one of your millionaire admirer? Ani naman ni Alexa na natuwa pa sa naisip niya. Admirer? Well, I don't care who he is. Basta I'll just do my job, sabi ko na lang. Tuluyan kami nakalabas ng gusali, sabay na nagpaalam si Harold at Mildred na mauuna na sila. Hindi naman namin kasabay si Ate Belle dahil may meeting pa to. Hindi ka pa uuwi, Alexa? Tanong ko sa kanya habang pababa kami sa hagdan ng entrance ng gusali. Wait, Alexa, pigil niya sa akin. I just want to ask something about kanina. I saw your face at hindi mo may kakailang umiyak ka. Kaibigan mo ko't matagal na kitang kilala. Sabihin mo sa akin, ano nangyari? It is about you and Sydney? Anong ginawa niya sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Alexa sa akin na bakas ang pag-aalala at concern doon. Umiwas ako ng tingin sa kanya at yumuko ng bahagya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Bumalik sa isip ko nangyari kanina kung nasaan kami nagkita ni Sian. We've met again, Alexa. Pagtatapat ko. Saka nag-angat ng tingin sa kanya. Nagkita kami ni Sian dito sa building. Dagdag ko pa na bumakas muli sa mukha kong sakit. Hindi naman naitago ni Alexa ang pagkagulat sa narinig mula sa akin. Bahagya pang lalaki ang mga mata niya at napaawang ang bibig. Hindi rin siya kagad nakapagsalita. Sian is back? Paano nandito siya sa building? Hindi makapaniwalang tanong ni Alexa. Umiling ako. Hindi ko rin alam, Alexa. Nagulat na lang ako nang makita ko siya. Sagot ko. Tinitigan muna niya ako saka suminghap. Baka sa mukha niya ang simpatya para sa akin. So until now, you're affected with him? Umiyak ka dahil nakita mong gagong yun. Ano, mahal mo pa ba, Aubrey? Come on, niloko ka na lalaking yun at pinagpalit ka sa lalaki without even explaining everything to you. Iniwan kang puro tanong at sakit. He don't deserve your tears, Aubrey. Gagong lalaking yun. Inis at bakas ang galit na sabi ni Alexa. Noon pa man kasi galit na ito kay Sian dahil sa ginawa nito sa akin. Hindi ko alam, Alexa, pero nang makita ko si Sian, bumalik lahat ng sakit na akala ko nabawasan na sa paglipas ng panahon. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. Pag-amin ko habang pakaramdam ko'y may kumukurot sa puso ko. Bumuntong hininga sa Alexa. Well, hindi na ako nagulat dahil alam kong darating ang puntong ito. Pero sana naman, Aubrey, huwag mo nang papasukan sa buhay mong lalaking yun. Huwag mo nang hayaang masaktan ka ulit. Paalala niya sa akin. Pumikit ako ng saglit. Ayaw ko umiyak sa harap ni Alexa dahil alam kong nasasaktan siya at baka mas lalo lang siyang magalit kay Sian. Tumango ako sa kanya. Hindi na yun mangyayari, Alexa. I wouldn't let him. Sabi ko. Hayst, iba rin talagang maglaro ang tadhana. Pagkatapos na dumating ni Sydney, si Sian naman ngayon ang babalik. Hindi makapaniwalang saad ni Alexa. Lumapit siya sa akin at seryoso akong tinignan. Sinapo niyang mga kamay ko. Please, guard your heart from Sian, Aubrey. Ayaw ko makita ka ulit na masaktan. You deserve someone who love you more than he can. Deserve mong mahalin at iparamdam na sapat ka para hindi ipagpalit at iwan. Kapag pinilit ni Sian na bumalik sa buhay mo, ako ang makakalaban niya. Hindi ako papayag na saktan ka ulit ng gagong yun. He deserves someone cheater like him. Marahang ani ni Alexa na tila humaplos sa puso ko. Ngumiti pa siya sa akin. Palaging ganito si Alexa sa akin every time na alam niyang nasasaktan ako. Kapag alam niyang kailangan ko na makakausap. Kilala na niya ako at ayaw niyang nasasaktan ako ng kahit sinong lalaki. Ngumiti ako at tumango. Ramdam kong pag-aalala niya sa akin.
Thank you Alexa for always giving me strength to fight. Sa pagpapaalala ng word ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Ang sarap lang sa pakiramdam na meron kang kaibigang masasandalan at magpapaalala ng mga bagay na pwede mong makalimutan. I'm thankful to have Alexa in my life. Habang nakahiga ako sa kama, hindi ako mapakali sa dami ng bagay na nasa isip ko. Nagpagulong-gulong ako doon habang yakap kong unan ko. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil pakaramdam ko, mas magiging magulot komplikadong buhay ko sa pagdating ni Sian. Paano ko malaman yung asawa ko na si Sydney? Ang ex niya. Pero wala nang dapat akong pakialam doon. Gusto kong sumigaw dahil sa inis ko kaya sinubsob kong ulo ko sa unan. At paimpit na sumigaw doon para kahit papaano mabawasan ang inis at galit ko. Ilang minuto pa ako nakahiga pero hindi ako makatulog. Kaya nagpasaya akong lumabas ng silid para bumaba. Tumunog pa ang suot kong tsinelas sa hagdan. Hindi pa man ako tuluyang nakababa ng hagdan, nakarinig ako na nag-usap kaya huminto ako. Bahagi ako nagulat nang makita ko si Sydney na may kausap sa sala. Habang nakatayo, kumunot ang noo ko dahil pamilyar ang lalaking yon. Pero mas kinagulat ko ang sumunod na nangyari. Nakita kong pagyakap ng lalaking yun kay Sydney. Napaatas ako para magtago sa wall ng hagdan. Nasa pukong aking bibig. What? Ano ba talagang tunay na kasarian mo, Sydney? Sino ka ba talaga? Hindi ko alam ang iisipin ko. Paano magyayakap ang dalawang yun na sila lang? May kakaiba sa yakap nila na hindi ko iisiping magkaibigan lang sila. Hindi naman ganun ang yakap ng magkaibigan na parang may haplos ng pagmamahal. No, naguguluhan na ako. Nung lasing si Sydney, si Vivian ang binabanggit niya. Tapos ngayon may kayakap siyang lalaki. Tom? Kinaumagahan, maaga ako nagising mula sa pagkakatulog ko. Napapikit ako at hinarang ang aking mga palad sa sikat ng araw na tumatagos sa glass wall ng silid. Umiwas ako doon, saka uminat at humikab. It's my day off today, kaya masarap ang pakiramdam ko. Nagpasya na rin akong bumangon. Inayos ko sarili ko bago lumabas ng silid ko. Nasa hagdan pa lang ako nang maamoy ko mabangong samyu galing sa kusina. Kumunot ang noo ko. Nagluluto ba ulit si Sydney? Amoy bawang at sibuyas yon na ginigisa na nagpakalam sa sikmura ko dahil sa amoy noon. Tuluyan ako nakababa sa hagdan at tumakbang patungo sa kusina at hindi nga ako nagkamali. Nandoon si Sydney sa tapat ng stove at nagluluto. Napakiling ang ulo ko ng bahagya. Bigla ko naalalang nakita ko kagabi. Nakita kong niyakap siya ni Tom, ang kaibigan daw niya. Hindi ko maiwasang hindi magduda sa kanilang dalawa. Tumikim ako. May bisita ka ba kagabi, Sydney? Narinig kita may kausap kagabi. Usisa ako, hindi siya humarap at nagpatuloy lang sa pagluluto. It was Tom, my friend. Kaswal na sabi niya. Oh, kaibigan. I mean, kaibigan mo pala yung si Tom? Sabi ko't pasimpleng natawa. Yeah, he's my best friend since high school. Talaga? Bakit hindi ko siya nakita sa kasal? Curious kong tanong. He was been on Cebu that time, kaya hindi siya naka-attend at saka bakit pa niya kailangang umattend sa kasal natin? Sagot niya. Humarap siya sa akin. Ayaw ko makita niya akong ikasal sa babaeng hindi ko naman gusto. Mahina niya sabit muling bumaling sa niluluto. Kumunot ang noo ko. Bakit? Masasaktan ba siya if he was there witnessing our wedding? Makahulugan kong tanong. Maybe, pakli niya. Nagsimula na si Sydney i-prepare ang fried rice, ham at itlog na niluto niya para sa almusal. Kumain ka na. Sabay-an niya matapos iayos ang mga pagkain. Hindi agad ako gumalaw habang nakatingin lang kay Sydney. Ilang araw pa lang kaming nakatira dito at halos hindi nga ako kumakain sa bahay. Umaalis kasi ako ng maaga at gabi na umuuwi. Hindi na rin ako kumakain dahil sa antok at pagod. Titingin ka na lang ba, Aubrey? Come here, eat with me. Alok niya. Nanliit ang mga mata ko saka humakbang palapit sa table. Umupo ako sa bakanting upuan at humarap sa kanya. Why you cook for me? Tanong ko sa kanya na seryosong mukha. Ngumisi siya. Hindi ko alam pero parang ilang araw kong hindi nakitang gwapo niyang mukha. Ang mga mata niyang tila ng aakit. Kumurap ako bago ako tuluyang napatulala sa kanya. Do you think I could cook for you? Of course not, Aubrey.
Niluto ko to para sa akin and since I can't eat all of this, ibinabahagi ko sa'yo. Ngumiti pa siya at tinaasan ako ng kilay. Sumimangot ako at inirapan siya. Yabang, edi kainin mo lahat ng pagkain niluto mo. Inis kong sabi at tumayo sa pagkakaupo. Hey, Natigilan ako na marinig kong doorbell sa labas. Nagkatinginan pa kami ni CD na kapwa nagtatanong kung sinong dumating. Maybe he's Tom. Bakit hindi mo puntahan? Ani ko. Baka namimiss ka na. Dagdag ko pa. Hindi yan si Tom. Nasa Batangas siya ngayon. Kaswal na sagot ni Sydney. Pinanliitan ko siya ng mga mata at marahas na nagmarcha palayo sa kanya para buksan ang pinto. Hindi yan si Tom. Nasa Batangas siya ngayon. Nye. Ginaya ko pa talaga ang sinabi niya. Ano bang relasyon niya kay Tom na yun bukod sa kaibigan? Binabanggit pa lang niya ang pangalan nito, pakiramdam ko napaka-special nito sa kanya. Sino? Tita Mercy? Gulat kong sabi ng tumambad sa akin ng mommy ni Sydney. Naka-shade ito habang nasa braso isang branded na bag. Iha, kamusta? I miss you. Agad ako nilapitan ni Tita Mercy at niyakap ako. Ramdam kong pananabik sa kanya nang makita ako. What are you doing here, ma? Napalingon ako kay Sydney, nagulat din na nakita ang mommy niya. Ayaw mo bang makita ako, anak? I miss you, my son. Nilapitan ni Tita Mercy si Sydney at hinalikan siya sa magkabilang pisngi. Hindi naman gumalaw si Sydney. Anong kailangan mo, ma? Hindi ba't nag-usap na tayo? Halatang inis sa boses at mukha niya. Lumungkot naman ang mukha ni Tita Mercy at tumayo sa anak. I'm not here to talk about it, Sydney. I'm just here to visit you and Aubrey. Ani Tita Mercy, hindi umimik si Sydney. Hindi ko maintindihan pero nakikita kong frustration sa mukha niya at ang lungkot doon. Kamusta po si Tito Alvin, tita? Sabat ko para alisin ang tensyon kay Sydney at ilayong usapan ng dalawa. Dito po tayo sa sofa. Sabay na sabi ko, nauna na ako naglakad patungo sa sofa at sumunod ang dalawa. He's fine, iha. Busy sa kumpanya dahil sa bagong games na in-launch next week. Sagot ni tita. Ikaw, iha, kamusta ka rito kasama si Sydney? Napalingon ako kay Sydney at muling tumingin kay tita. Okay naman po. Masasanay din po siguro ako. Pagtatapat ko. This is my first time po kasi na malayo ako sa pamilya ko at hindi ako sanay without them. I'm still on the process, tita. Seryoso kong sabi. Ngumiti si Tita Mercy sa akin at tinawakan ang kamay ko. Iha, I know how you feel, ganyan din ako noon kay Alvin. Nahirapan ako pakasamahan siya dahil hindi naman talaga namin kilala ang isa't isa. Pero dumating din sa puntong nagkaintindihan kami at nakapagpalagayan ng loob. Isa pa from this day, don't call me tita, okay? Mama na lang din ang itawag mo sa akin para mas feel ko yung daughter-in-law kita. Magilaw na aniya. Tumango naman ako. Sydney, can you please be kind with Aubrey? Get along with her. Ilabas mo siya. Baling naman niya kay Sydney. I'm busy, ma. I have no time for that. Sabi niya sa malamig na boses. Busy saan? Busy ka sa walang kwentang mga bagay? Sydney, you're getting older at dapat nasa kumpanya ka para palaguin ang negosyo natin. But what are you doing, Sydney? Seryosong wika nito sa anak. Hindi ko kayang pilit ng sarili ko magtrabaho at gawin ang bagay na hindi ko naman gusto. Ma, you know what I wanted to do. At hindi yun sa kumpanya. Anong alam ko sa gaming? I'm not even a gamer. Giit ni Sydney. At anong gusto mong gawin? Habang buhay ipilit yung sarili mo sa culinary industry? Balik ni Tita Mercy. Hindi ko pinipilit ang sarili ko, ma. This is what I wanted to do. Giit naman ni Sydney. Bumuntong hininga si Tita Mercy at alam kong pinipilit nitong pigilan ang sariling magalit sa anak at ganun din sa Sydney. I'm sorry, ma. Pero hindi ako magtatrabaho sa kumpanya. Pagkasabi nun, tumayo na siya at naglakad palayo sa amin. Naiwan akong tulala. Marahan kong hinimas ang kamay ni Tita Mercy. I'm sorry, Ma, sabi ko na bakas ang sipat niya doon at ang pagkailang sa pagtawag ng mama sa kanya. Pilit ngumiti si Tita Mercy sa akin. No, it's okay, Aubrey. Hindi mo kasalanan. Matagal nang ayaw ni Sidney na magtrabaho sa kumpanya to pursue his own career in culinary industry. Sabi niya't marahang hinimas ang kamay ko. Pero hindi niya maintindihan na walang ibang papalit sa papa niya sa kumpanya ko, hindi siya lang. Malungkot akong ngumiti. Kaya pala mahilig magluto si Sydney dahil gusto nitong larangang yun. Kaya po pala mahilig magluto si Sydney. Dahil yun ang gusto niyang gawin.
He always cook for me at masarap lahat ng luto niya. Pagtatapat ko, hindi ko alam pero bakit na kay Sydney ang simpatya ko. Naawa ako sa kanya dahil pinipilit siya ng mga magulang niya na magtrabaho sa kumpanya ng pamilya niya kahit hindi niya yun gusto. Pero naintindihan ko rin naman sila, Tita Mercy, dahil wala silang ibang pwedeng pagpasahan ng kumpanya kung hindi si Sydney lang. Alam ko yun, Iha. Pero paanong kumpanya na tinayo ng kanyang ama para sa kinabukasan niya? Hindi ibig sabihin nun na inilalayo namin siya sa gusto niyang gawin. Ang kailangan niya munang gawin, pumasok sa kumpanya to train him to manage the company. Paliwanag ni Tita Mercy. Naintindihan ko po kayo, Ma. Baka po kailangan lang ni Sydney na more time to think, sabi ko. Salamat, Iha. Sana patuloy mo intindihin si Sydney. Ngumiti siya sa akin at marahang yumuko. Tumango ako kahit hindi ko alam kung kaya kong gawing intindihin si Sydney. Dahil unang-una, hindi ko siya maintindihan at hindi nga kami magkasundo. Pero bakit may bahagi sa akin na gusto ko siyang intindihin? Gusto kong malaman ang nasa isip niya at ang sarili niya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Sydney matapos ng maging usapan namin ni Tita Mercy. Gusto ko siyang lapitan para kausapin tungkol sa bagay na yun pero pakiramdam ko'y wala ako sa lugar. Isa pa, hindi nga kami magkasundo. Baka lumabas lang na nakikialam ako sa kanya. Bumuntong hininga ko habang nakatingin sa labas ng terrace. Kita ko mga punot bahay sa harapan nun. Ang gandang pagmasdan ng kalangitan na kulay asul at ang ulap na nagkalat doon. Hindi maalis sa isip ko naging pagtatalo ni Sydney at Tita Mercy. Hanggang ngayon, merong bumubulong sa isip ko na kikilalanin pa si Sydney at maintindihan siya. Nararamdaman kong sarili ko sa kanya dahil pareho kaming pinilit ng mga magulang namin sa bagay na hindi namin gustong gawin. Ang kaibahan lang pati ang karir na gusto ni Sydney, gusto ring pakialaman ng pamilya niya. Maya-maya pa'y napapidlag ako na marinig kong pag-vibrate na cellphone na hawak ko. Binuksan ko yon at nakita ko mensahe ni Sir Travis. I need your articles tomorrow, Aubrey. Napapikit ako nang maalala kong interview kay Sydney na hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagagawa. Upo ako sa upuan na naroon at nasa po ang sentido ko. Paano ko interviewin si Sydney gayong mainit ang ulo niya? I received the email of the publication about the interview. Kailan mo gustong gawin? Napalingon ako sa nagsalita at nakita ko si Sydney na seryosong nasa likod ko. Umiwas siya ng tingin sa akin. Ha? Gulat na tanong ko. Ayaw mo ba, Aubrey? No, I mean ngayon na. Kung okay lang sa'yo, nahiya akong sambit. Humakbang siya at umupo sa tapat ng upuan kung saan ako nakaupo. Okay, ask me any questions na gusto mong itanong. I'll answer it. Parenting sagot niya. Lahat? Gulat kong tanong. Sa totoo lang, hindi naman mga personal ang tanong ko sa kanya eh. Tungkol lang yan sa journey niya at kung paano niya narating kung nasaan siya ngayon. I mean the questions you prepared to ask. Hindi agad ako nakasagot habang nakatingin sa kanya. Bigla ako nakaramdam ng pagkailang dahil sa inakto niya ngayon. Bakit biglang parang ang bait niya sa akin ngayon? Parang nagbagong ihip ng hangin. Akala ko nga hindi siya papayag eh. Sigurado ka ba, Sydney? I mean, I didn't expect you to do this interview with me. Hindi makapaniwalang tanong ko, bahagya pa ako napangiti. Seryoso lang ang mukha niya na nakatingin sa akin. Why not, di ba? I'm not immature, Aubrey. Trabaho mo ito and I'm part of it. Hindi ko alam pero may bahagi sa puso ko na tila hinaplos niya. Thank you, Sydney. Seryoso kong sabi. Go ahead, start your interview. Pagbibigyan niya ng permiso. Sabi ko't binuhay ang cellphone ko't nilagay yon sa record app. Pinatong ko yun sa lamesa, bumuntong hininga muna ako bago nagsalita. Everyone wants to know you as a son of Montero. So can you tell us more about yourself that everyone doesn't know? Nakadikwatro si Sydney habang nakapatong sa gilid ng upuan ng mga braso niya. There is no unique about me. Like anyone else, I'm just a typical son who wants to do what I really want. The truth is, I like food and it's my comfort zone that anyone doesn't know. Sagot niya. May kliman yun pero nandun ang gusto niyang iparating. I'm somehow brat but I know how to respect someone. Hindi ko alam na nakatitig na pala ako sa kanya at hindi ko napansing tapos na pala siya sa pagsasalita. Kumurap ako at bahagyang yumuko. Hindi agad ako nakakuha ng salitang sasabihin. The next question is,
About you as a soon-to-be CEO of a well-known gaming company. What could you contribute for your company to make it more successful? Nakahinga ko na maluwag dahil sa wakas nakapagsalita ako ng maayos. Kahit medyo nataranta ako kaya napabilis yun. Hindi ko alam. I don't know what I can do about the company. Since I'm not into gaming, I don't know what the principles of the company or anything about the company. I'm not interested. Huminto siya sa pagsasalita, pero alam kong darating ang puntong ako magpapatakbo ng kumpanya, and if it's happen, I'm willing to learn and to know everything about the company to be a successful businessman. Dagdag pa niya. Have you ever thought that you'll be a shadow of your dad when you become a CEO? More expectations and more pressure. No, I know what I can do, and I know Dad's capabilities in terms of business. The pressure and expectations are always there, but the most important thing is you do what the best for the company and for the employee. Parenting sagot niya, hindi ko maiwasang hindi humanga sa kanya. Napaka-direct niyang sumagot at hindi mababakasan ng kahit anong pagkukunwari. Sa dami ng nakaharap kong iba't ibang tao, isa si Sydney sa hinahangaan ko sa pagsagot. Napakatotoo niya. May I know what happened to your past? I want to know you more, Sydney. Hindi ko alam kung bakit naitanong ko yun. Kusang lumabas sa bibig ko mga yun at huli na para ma-realize ko ang naging tanong ko. Hindi naman kasi kasama yun sa dapat kong itanong dahil isa yun sa private matter ni Sydney at naintindihan ko yun. Kumurap ako at bahagyang yumuko. I mean, you don't need to answer. Anong gagawin mo if the person in your past came back? Seryoso ng tanong na pumutol sa sasabihin ko. Ha? Tanging naging reaksyon ko sa tanong niya habang pilit ko yung iniisip at inuunawa. Sinong bumalik mula sa nakaraan? Bigla ko naalala si Sian at ang nakaraan namin na muling bumalik, kasabay ng pagbabalik nito. Sumeryosong mukha ko. I don't know. Sydney, maybe it depends on what that person did to you. At kung may nararamdaman ka pa sa taong yon. Pero sa totoo lang, mahirap sabihin kalimutan ng taong yon, kahit pa sa hindi magandang nangyari. Lalo na tala mong he's been a part of your life. Litanya ko. Parenti pa akong ngumiti matapos kong sabihin yun. Ganun bang gagawin mo kapag bumalik si Sian? Muling tanong niya. Hindi agad ako nakasagot. Muling sumeryosong mukha ko habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam pero kinabahan ako sa naisip ko. Bumalik na si Sian. Maaari kayang si Sian ang tinutukoy ni Sydney sa tanong niya? Si Sian ba ang tinutukoy mo sa naging tanong mo about sa nakaraan? O sisa ko na walang emosyon na mukha ko? I have a right to not answer your question, right? Balik niya, mahina ko na pasinghap at umayos na upo. Tumango ako sa kanya, hindi ko alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng inis nang banggitin niya si Sian sa harap ko. Don't you know, Sian's back? Kumibit balikat si Sydney. Yeah, I know. We've met the day when he came back and the good thing is you'll know the truth, Aubrey. Kumunot ang noo ko. What do you mean the truth? Bahagyang sinapo ni Sydney ang noo niya at marahan tong hinimas. I mean the explanation you wanted to hear from him. Hindi ba't yun naman ang gusto mong marinig mula sa kanya? Hindi agad ako nakaimik dahil sa mga sinabi ni Sydney. Hindi ko maintindihan. Anong totoong sinasabi niya? I'm done with him. At wala na akong oras to hear his excuses. Sabi ko na bakas ang inis doon. Hindi kay Sydney ko, hindi kay Sian. Ibig bang sabihin nagkita na kayo ni Sian? Seryosong tanong niya. It's none of your business, Sydney. Kinuha kong cellphone na nasa table ko tumarap sa kanya. Are you done with the interview? Hindi ba nila gustong malaman kung paano ako maging asawa mo? Our love story? Tanong niya nang makatayo ako at ngumiti pa sa akin. Thank you for the interview, Sydney. Naglakad palayo sa kanya at pumasok sa silid ko. Hindi ko alam ang nararamdaman ko. May dapat pa ba akong marinig mula kay Sian o dapat ko pa bang pakinggan ang explanation niya? It's been a year at sa sobrang tagal nang wala akong narinig sa kanya, tinanggap ko na lang na ang nakita ko ang mag-explain ng lahat. Ano nga kayong katotohanan na dapat malaman ni Aubrey? Makuha na kaya niyang sagot sa mga katanungan niya sakaling magkurus muli ang landas nila ni Sian? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.